pang-aabusong sexual sa mga babaeng miyembro. May mga alegasyon din ng pisikal na pananakit umano kay Pastor Apollo Kibuloy na naungkat. Alright, good morning. So, panibagong video na naman tayo ngayon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. At andito tayo ngayon sa may gilid ng store. Ang oras po natin ay alas 3 ng madaling araw. So, dito tayo sa medyo tabi kalsada. Yan po. Dapat ang 7-Eleven. So, dito tayo sa gilid pa. So, ito pong issue ngayon ay yung si Pastor Kibuloy ay maraming kasong kakaharapin at maraming reklamo, mga pang-aabuso at pananakit, mga hindi lamang sa kanyang mismong mga tauhan, kundi sa mga membro ng mismong simbahan na kanyang pinagsisilbihan o ano bang ano yan. So pakinggan po natin ang ang reklamo kay Pastor Kibuloy. Kayo na humusga, panoorin natin. Saka dinawit pa o dinamay pa nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na may dala, umalis umano na may dalang bag at may lamang baril. What? Parang gusto nilang pabagsakin gustong tiradahin ng sabay-sabay Kumbaga sa isang bato dumali ng 2 ibon o 3. Matindi itong mga patutsada na ito. So sa inyo pong palagay, ano ang makatotohanan ba? Pero alam ko matagal nang may reklamo dyan kay Pastor Kibuloy. Hindi lang The direct message to Apollo Kibuloy is the same as when we started. Humarap kayo dito sa investigation na ito. Ano nilang pang-aabuso? Si alias Iona, magi-18 years old nang una umanong galawin ni Kibuloy. One day we were in Singapore that time. And the judge called me that it will be my schedule. I have to go. When I came, pastor told me, "Oh, I didn't call you. I call another one." So, and I started knew that I'm not the special one. First of all, I'm not like the chosen one. He sleeps with everyone. Si alias Rene pumasok sa KOJC sa pangakong pag-aaralin, pero ginawa umanong pulubi at nagpapalimos. Kalaunan, naging landscaper sa Glory Mountain si alias Rene na sinasaktan umano ng pastor kapag pangit ang disenyo sa mga halaman. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang sagot ang mga Duterte nang hingan namin ng kanilang panig sa aligasyon. Taong 2020, naging biktima rin umano ng sexual abuse si alias Rene. Hinasign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na opisyal ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Naungkat pati ang hindi umano pagpapasweldo sa mga trabahador ng Sunshine Media Network International o SMNI. Yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. Illegal talaga po yan. Bawal ang mapagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat tayo sa batas. Hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas,
issue ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng SMNI. Pero sabi ng isang abogado na miyembro rin ng KOJC, volunteers at hindi empleyado ang full-time workers. As full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ, because this is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, and what we call them honorarium, Madam Chair. Our salary, honorarium, yes, honorarium 200 to